Malaki raw ang kinalaman ng sentimiento ng publiko sa mga isyu sa bansa sa naging resulta ng eleksyon 2025 ayon sa mga eksperto. Kabilang sa mga isyu ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang bangayan ng dalawang malaking political camp. May unang balita si Joseph Morong. Malinaw na frontrunner si Senador Bongo. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research mula sa datos ng COMELEC, halos kalahati ng boto ni Go galing sa Mindanao, Eastern Visayas at National Capital Region kung saan nanguna siya sa 5 lungsod o bayan. Sa 82 probinsya sa Pilipinas, number 1 si Go sa 45 na mga probinsya. Kabilang sa ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region, Batanes, Nueva Vizcaya at kahit sa Leyte sa Visayas na kilalang baluarte ng mga Marcos at Romualdez. Paliwanag ng political analyst si Professor Gene Franco, ang mga botong ito para kay Go, suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Duterte surge can be attributed to Bongo being number 1 and also yung nakapagtanim naman din siya in the sense na yung malasakit centers have been closely identified with Bongo. May mga nagulat ding number 6 sa bilangan si Congressman Rodante Marcoleta dahil mababa noon ang numero niya sa mga survey. Ayon kay Professor Franco, nakatulong ang suporta ng mga Duterte. Ang sinasabi nila kasi iglesia, pero ang 2.8 million lang ang populasyon ng iglesia. So kahit mag-block voting pa sila, katakataka rin na ganun karami yung nakuha niya. At saka doon sa 2.8, hindi naman lahat doon registered voters. Si Marcoleta figured in during the Quadcom hearings. Kaya si Marcoleta na tubong Tarlac dinala rin ng Mindanao. Nakakuha rin siya ng boto sa Luzon Region sa Visayas. Ayon sa political analyst na nakausap namin, may kinalaman yung sentimiento ng publiko sa nangyayari sa bansa at sa kanila mismo sa resulta ng eleksyon 2025. Like for example, if we're talking about the cases of Bam Aquino and Kiko Pangilinan, tingin ko po sila yung nagsilbing alternative candidates ng mga botante na sawang-sawa na doon sa bangayan ng dalawang political camps, yung administration versus Duterte camp. Si Aquino, top-notcher sa 21 probinsya. Bam Aquino packaged himself as really the one who authored yung libreng college tuition. Then that would have moved some young voters and even the parents to select him. Secondly, yung the Aquino family name. Naghabol naman sa Mindanao si Kiko Pangilinan sa mga huling araw ng kampanya at nakakuha pa ng endorsement sa ilang leader sa Mindanao. Sa Luzon siya tumabo, lalo sa mga vote-rich na rehiyon tulad ng Southern Tagalog, National Capital Region, Central Luzon at Bicol. Sa slate naman ni Pangulong Bongbong Marcos, pasok ang 6 sa kanyang kandidato sa alyansa. Sabi ni Dr. Dennis Coronacion, kasi mukhang malilimitahan lang sila sa 5 or 6. Pagdating naman sa opposition, ang lumabas may dalawang klaseng opposition. Aminado si Representative Toby Chanco, ang campaign manager ng administration ticket na nakapekto sa kanila ang pagsusulong sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. As soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, nagsosolidify yung Mindanao. Yun, self-inflicted yun . Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News.